Soundcheck. Bago ho tayo magsimula, inaanyayahan ko ang iba na mag-move forward. Meron pa ho tayo ilang mga bakanting upuan para hindi ho masyadong mapuno doon sa likuran. Maraming salamat po. Sound check. Ay, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. We praise and thank God na tayo ho ay pinagkalooban niya ng magandang araw. Amen? At siguro ramdam na natin yung balik ng init. Natapos na yung malamig na simoy ng hangin at mabilis na tayong pawisan ulit. Nevertheless, purihin ang Panginoon sa kanya pong katapatan. And gusto rin namin ho kayong i-welcome not just only sa ating worship service, but as you can see at inimbitahan natin ng karamihan, today is our Family Sunday. Ito ho ay ating ginagawa sa ilang mga rason. Una, ay para ho ang mga pamilya sa church ay makumpleto hanggat maaari. And then pangalawa, ma-encourage ang bawat isa na talaga ang church ho na ito is not anti-family, kung hindi pro-family. Layunin ho na ang mga pamilya ay maging maayos, maging maganda sa kalooban at biyaya ho ng Panginoon. And then lastly, kung ito ho ay gamitin ng Diyos upang ang ating mga mahal sa buhay ay makakilala kay Kristo, ay napakalaking biyaya. Ilan ho mo ng mga pagbati, pag-welcome, and also reminders and announcements ho para sa atin hong gawain. Una ho ay merong question mark. Ibig sabihin hindi pa tiyak kung ito nga ang kanilang anibersaryo. Pero tama ba? Sa 27 ang Dinong couple. February 27, mag-anniversary. So advance happy anniversary ho kay Sister Danica at kay Brother Carlo. Bukas! Bukas pala, So enjoy nyo daw ho yung hinanda nila mamaya. Biro lang. Advance happy anniversary po. And then mag-birthday naman ho sa March 3 ang ating kapatid at namumuno sa ating multimedia ministry, si Brother Patrick. Brother Patrick, advance happy March 2. Okay, March 2 ho pala. So mali. March 2. So advance happy birthday. Meron pa ho ba ngayong linggo? Ngayong linggo ng March? Si Nanay Pepe. February 28. Ayan, advance happy birthday po tayo. And sa hindi ho nakakaalam, si Tatay ay naglingkod ng matagal sa barangay ng Guyong. So pasalamat din ho sa inyong paglilingkod. Okay. Pag-welcome ho muna. Gusto nating i-welcome yung mga first time na panauhin natin. So hindi tayo nakapag-abot ng ating mga visitor card. Pero yung ilan na mga nakausap ko, welcome ho natin ay muli nakasama natin sa church ang tatay ho ni Brother Patrick, si Brother Ronnie. Si Kuya Ronald, welcome po. Alvarez, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Meron pa ho ba first time? First time. Si Mrs. mo, anong pangalan? Shaina. Okay, welcome po Ate Shaina. Welcome po sa JCBC. Ayan, purihin ang Panginoon. Meron pa ho ba
Salamat sa Panginoon, no? Marami tayong mga nakita na matagal nating hindi nakasama sa church. Ngayon ay kasama nating muli. And sino pa? Si first time. Ano pong pangalan? Ate Joyce. Ate Joyce, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong presensya. Ayan. Sana hindi ito yung una at simula. Kung hindi, ay una at huli. Kung hindi una at simula na tayo ay magkasama-sama sa pagsamba at pagpupuri ho sa ating Panginoon. Mabilis lamang po para ho sa ating mga announcements. Gaya ho nung ating sinimulan last Sunday, ang pangalawang gawain ng atin hong iglesia ay hindi ho alas 6 ng hapon o ng gabi, kung hindi alas 2 na. So mamaya ho dito tayo magla-lunch. Kung inyo hong marapati na magstay for fellowship and wait until 2 p.m. para ho sa second service, we highly encourage na gawin po natin yaan. And then also, atin hong binabati, hindi sila ay bagong mag-asawa, pero binabati ho natin na binayaan sila agad ng Panginoon. At magkakasupling na. Madadagdagan ng apo nila Brother William, Brother Wilmer, Ate Jam, thank you at congratulations. Purihin ng Panginoon. Pag-pray natin ng safe pregnancy. Meron ba ho ba tayong mga nakakalimutan? Mamayang hapon, pagkatapos ho ng second service, ay may special fellowship ang mga young people for terms and conditions. For additional informations, please contact Brother Daryl. Wala na ba ako nakakalimutan? Ayun ho pala mga kapatid, sa pinakamalapit ho natin na event will be sa May 1. May 1 ho ay holiday. Yan ho ay walang pasok. And Lord willing, ay idadaos ho nating muli ang atin hong church outing. Pag sinabing outing, hindi tayo masyadong lumalayo. Gusto natin medyo malapit dahil medyo mas mura yon, and then mas marami ang makakasama. So it's a whole day event, and target natin ay makapag-swimming tayo. Pag-pray ho natin yan, at meron hong binigay sa akin si Brother Alex kahapon. So susubukan nating tingnan. Mukhang bagong-bago, mukhang napakagandang lugar, and hopefully ay maging available ho para sa atin. So please, sinabi natin na maaga para yung kalendaryo ho ay mabilugan, mamarkahan, para ho mapanatili ho na bakante, and Lord willing, tuloy ho ang atin hong outing sa May 1. So yun ho ang isa sa mga malalapit ho natin na announcements. Mamaya ho, pagkatapos ng ating service, ay yes, dito tayo manananghalian, pero ini-encourage ho natin na bago ho makakuha ng pagkain, picture muna. Ayan. So dahil Family Sunday, whole family, Brother Paul, kulang kami, okay lang yan. Brother Paul, kaming mag-asawa lang, okay lang din po yan. And pipicturean ho kayo, and then ipiprint ho yan, Lord willing. Ang dati medyo nag-ano tayo na yun lang pinaka-paper. Pero Lord willing, this time ay meron ng frame na kasama. Ayan. So pag-pray ho natin yan, at nawa ho ay maging kagalakan at blessing ho sa atin ho mga kapatid. Para i-display nyo na lang sa inyong mga tahanan. Brother Paul, nag-iisa lang ako sa church. Huwag gumagawa kami dito ng pamilya ng mga, ang tawag ng iba, pamilya ng mga ampon daw. Yung mga nag-iisa lang, sama-sama sila. At yun. So, kung yun ay gusto nyo, ay gagawin din ho natin. Okay, liba na lang kung meron akong nakakalimutan, and I believe ay wala na. Tayo ho ay dumako sa atin hong gawain ng pagsamba. At na yun ho ay tinatawagan ho ang bawat isa na ihanda ang ating mga sarili, ang ating puso at kaisipan sa pagsamba sa Panginoon, sapagkat ito ay hindi simple o maliit na bagay. Isa sa mga pinakaseryoso nating gagawin sa ating buong buhay ay ang pagsamba sa Panginoon. Kaya tayo ho'y dadako sa isang sandali ng personal na pananalangin, hingin natin ng tulong, gabay, at pagsiyasat ng Diyos sa atin sa paghahanda sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo.
Manalangin po tayo. Aming Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri, pinapasalamatan at dinadakila, Ikaw, O Diyos, na may lalang ng lahat ng bagay. At Ikaw rin, Panginoon, na nagmahal, nahabag, at naging mabiyaya sa aming mga makasalanan. Kung kaya't binigay mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na siyang namatay upang bayaran ang aming mga kasalanan, at muling nabuhay upang ang mga bawat tunay na sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng katwiran at buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat sa biyaya ng kaligtasan. At salamat din po, O Diyos, na niloob mo na matatag ang iglesyang ito. At salamat sa bawat miyembro ng iglesia at sa bawat isa na naririto at nakakasama namin sa pagsamba. At Panginoon, ngayon sa daling ito, sa aming paghahanda sa pagsamba sa iyo, tulungan mo kami. Bantayan mo kami. Panginoon, ang aming puso at isip ay madaling magliwaliw sa ibang mga bagay. O Panginoon, itali mo kami ng iyong biyaya. Itali mo kami, ang aming mga puso at isipan, ay hayaan mo na makatingin at nakafocus sa iyo lamang. Na sa aming pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, pag-aawitan at maging sa pangangaral ng iyong salita, Panginoon, sa lahat ng ito ay maluwalhati ka namin. Lord, bigyan mo kami ng kagalakan sa aming mga puso. Dahil maliwanag sa iyong salita, O Diyos, na ang isang pagsamba na walang kagalakan ay karumal-dumal sa iyong harapan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na nagagalak na sumamba, mag-alay, magpuri sa iyo. At muli, Panginoon, kami ay nagmamakaawa sapagkat ikaw lamang ang nakapagbubukas ng puso ng makasalanan. Kung meron mang naririto na wala pa kay Kristo Jesus, mahabag ka at magligtas. Maawa ka po, O Panginoon. Lord, ito po ay espesyal na gawain na ito ay tinawag naming Family Sunday. Sapagkat ikaw rin ang Diyos na nagtatag ng pamilya. Adawa, Panginoon, sa bawat pamilyang naririto na may iba't ibang pasanin, may iba't ibang pagsubok at pangangailangan, katagpuin mo po ng iyong katotohanan. Lahat ng luwalhati ay mauwi sa iyong pangalan lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po ay umawit ng papuri sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all I see. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the mighty grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By Thy have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the mighty grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for me.
deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Manatili po tayong nakatayo. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon at para po sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita mula po sa aklat ng Lucas, chapter 14, verses 25 hanggang 35. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Noon ay sumama sa kanya ang napakaraming tao. Siya ay humarap sa kanila at sa kanila ay sinabi, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napopoot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at maging sa kaniyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Sapagkat sino sa inyo na nagnanais magtayo ng isang tore, ang hindi muna uupo at aalamin ang magugugol kung mayroon siyang sapat upang matapos ito. Baka kung mailagay na niya ang pundasyon at hindi makayang tapusin, ang lahat ng mga makakakita ay magpapasimulang siya'y libakin. Na nagsasabi, nagsimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. O sinong hari na pupunta sa pakipagdigma laban sa ibang hari ang hindi muna uupo at mag-iisip kung siya na may 10,000 ay kayang humarang sa may 20,000 na dumarating laban sa kaniya. At kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay mapapadala na niya ng isang sugo at hihilingin ang mga kasunduan sa kapayapaan. Kaya't ang sinumang sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kaniyang tinatangkilik, ay hindi maaaring maging alagad ko. Asin na walang halaga. Mabuti ang asin, subalit kung ang asin ay mawala ng kanyang lasa, paano maibabalik ang alat nito? Ito ang hindi nababagay maging sa lupa o sa tambakan man ng dumi. Itinatapon nila ito. Ang may mga taingang ipandirinig ay makinig. Si Esteban na puspos ng biyaya at kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga himala sa gitna ng mga taong bayan. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin Diyos, Panginoon namin sa langit, Ama, kami nagpapasalamat, nagpupuri Panginoon, na kami, O Diyos, ay muli mong binigyan ng pagkakataon sa umagang ito na magkatipon-tipon, O aming Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, Ama. Salamat, Panginoon, sa buhay at lakas na iyong pinahiram at pinagkatiwala sa amin sa araw na ito. Salamat, O Diyos, sa mga biyaya, Panginoon, na inilaan mo para sa aming mga pangangailangan. Sa pag-ibig, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin. Na iyong sinugo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, upang bayaran ang aming mga kasalanan at upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, O Diyos, kami ay magtamo ng tunay
na kaligtasan, Ama. Salamat sa iyong pagmamahal, O Panginoon. Salamat, Panginoon, na binigyan mo kami, Panginoon, ng bahay-sambahan na tulad nito, O Diyos, na malayang na ipangangaral ang iyong mga salita. Patuloy mo nga pong gamitin, Panginoon, ang mga pangangaral sa dakong ito upang, O Diyos, abutin, Panginoon, ang mga kaluluwa na hindi pa sumasampalataya. Upang, Panginoon, sa pamamagitan ng mga pangangaral, Ama, Ikaw ay kanilang makilala. Ikaw ay kanilang sambahin, Panginoon. Nawa, O Diyos, tulungan mo ang aming pastor, Panginoon, na patuloy na maipangaral ng buong katapatan, Panginoon, ang iyong mga salita. Ilagay mo sa kanyang bibig at sa kanyang puso, O Panginoon, ang kadalisayan at kapuruhan ng iyong mga salita. Walang halong kasinungalingan, Panginoon, na maipangaral sa dakong ito. Sa ikaliligtas ng kaluluwa, Panginoon, sa ikalalago ng mga mananampalataya. Higit sa lahat, O Diyos, sa ikadadakila ng iyong banal na pangalan. Salamat, O Panginoon, sa pangangaral kaninang umaga, O Diyos. Nawa, O Panginoon, bilang mga mananampalataya, bilang iyong mga anak na tinawag sa dakong ito, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na patuloy na maunawaan ang iyong mga aral, ang iyong mga salita. Na hindi lamang ito, Panginoon, maging kaalaman, Ama, at ito naway magkaroon ng direktang epekto sa aming pamumuhay sa araw-araw. Maging gabay namin sa araw-araw naming buhay, O Diyos. Sa pakikipaglaban sa kasalanan, Ama, patuloy mo kaming tulungan. Panginoon, sa pagpapatuloy ng aming mga gawain, Ikaw po ang patuloy na kumilos. Buksan mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Ipagpatawad mo, O Diyos, anumang kasalanan ng iyong masumpungan sa amin sa umagang ito. At nawa, O Diyos, ang kapurihan ay mauwi sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Muli po tayo mawit sa Panginoon. Awitin po natin, As the Deer. As the deer panting for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than many others, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you, Lord, can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone
Magsitayo po tayong lahat para po sa ating pagkakaloob. Atin pong basahin ang ating Bible passage for giving mula sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 hanggang verse number 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po, O Diyos, ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na sa umagang ito, kami po ay dinala mong lahat sa iyong bahay-sambahan upang kami po ay magsama-sama na purihin ka at sambahin ka, Panginoon. O Diyos, una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa buhay na ipinagkaloob mo, O Diyos, ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na meron po kami. Salamat po, O Diyos, sapagkat bagamat hindi po kami karapat-dapat, bagamat dapat, Panginoon, dahil sa aming kasalanan ay wala na kaming buhay ngayong araw na ito. Ngunit salamat, Lord, sa habag at biyaya mo na kami, Panginoon, ay naririto. Kami, Panginoon, ay buhay. Kami, Panginoon, ay merong lakas. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong araw-araw na probisyon. Sa araw-araw na pagkakaloob mo sa amin ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na hindi mo kami pinababayaan. Tunay nga, Panginoon, na meron kaming Ama na nasa langit na nakita at nakaalam ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Alam namin, Panginoon, na hindi ka pabayang Ama. O Diyos, kami po'y nagpapasalamat na sa mga bagay na pinagdadaanan namin sa araw-araw, sa mga pagsubok, Panginoon, sa mga suliranin. Dahil alam po namin, Lord, ang lahat ng ito ay ginagamit mo upang lalo kaming paglaguin ang aming mga pananampalataya. Lalong palalimin ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. At alam namin, Lord, ang lahat ng ito ay para sa kabutihan mo. O Diyos, sa lahat ng mga kabutihan mo, sa lahat, Panginoon, ng mga bagay na ginagawa mo, O Diyos, sa aming pong mga buhay sa araw-araw. Hayaan mo po kami na magpasalamat sa iyo, Panginoon, ngayong umagang ito. Sa pamamagitan ng aming mga kaloob na aming ihahandog sa iyo, Panginoon. O Diyos, dalangin po namin na pagpalain mo ang mga kaloob na ito na ihahandog namin sa harapan mo, Panginoon. Nawa ang lahat ng ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Nawa, Panginoon, gamitin mo, Lord, yung mga salapi na aming malilikom para sa lalo pang ikalalaganap ng iyong ebanghelyo, ikalalaganap ng iyong kaharian, Panginoon. O Diyos, maluwalhati ka sa lahat ng ito at patuloy na dalangin namin sa iyo, O Diyos, ay magligtas ka ng mga kaluluwa ngayong umagang ito, Panginoon. O Diyos, mahabag ka, Panginoon. Magbukas ka, Panginoon, ng tainga. Magbukas ka, Panginoon, ng mga puso na makikinig sa ebanghelyo at makikinig sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, magligtas ka ngayong umagang ito. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen.
tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Noong nakaraang linggo ho, ako ho ay nagpunta sa bangko at habang naroon at naghihintay sa pila, sa loob ng bangko ay titingin-tingin sa paligid at isang advertisement sa tarpaulin ang umagaw ng aking atensyon. Dahil nagdudumilat ang numerong 3,500. Oh. At ang pinopromote noon ay kapag kumuha ka o nag-subscribe ka ng credit card, ay entitled ka sa up to 3,500 na reimbursement mula sa gasolina, diesel at mga produkto ng isang partikular na gasolinahan. At kahikayat sapagkat kada buwan, kung 3,500 kada buwan, that's 42,000 sa isang taon. Kung gagamitin mo ang credit card na yon. At kung ikaw ay hindi magiging maingat, matatakam ka doon sa malaking numero na yon at dagli-dagli ang mag-a-apply. Pero kapag binasa mo pa hanggang sa baba, at nahandun talaga sa baba, na hindi masyadong pansin at medyo mahirap basahin, merong maliit na nakalagay, terms and conditions apply. May mga terms, may mga kondisyon. Kung tama ang aking alala, dapat gamitin mo yung credit card na yon sa isang buwan at makagastos ka na at least 20,000 sa pamamagitan ng credit card na yon. Ang punto ko ho ay ito. Kaya ko sinabi ho yan, sapagkat ako ho ay naniniwala na napakaraming mga tao sa loob ng mga churches sa panahon natin ngayon ay kagaya ng marami. Nakikita ang benefits, pero hindi pinapansin yung terms and conditions ng true Christianity. Pupunta sa langit, masayang buhay. At ang pangako ng iba, gagaling ka, yayaman ka, mawawala ang iyong problema. Matutupad ang iyong pangarap, ibibigay ng Diyos lahat ng magpapasaya sa iyo. Sino ang hindi magsasubscribe? Nevertheless, they often fail to present the terms and conditions na hindi nilikha ng church, kundi ibinigay mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat na gustong mag-sign up to be a Christian. At hindi ho katulad ng maraming mga kumpanya na tinatago sa gilid sa ibaba na medyo malabo na hindi mo mabasa, kundi ang ating Panginoong Hesukristo ayaw niyang may madaya. Kundi bagkos kagaya ng ating nabasa ho kanina, habang ang mga tao, libu-libong mga tao ang sumusunod sa Kanya, sinabi niya agad ang terms and conditions. And to that, I would like to invite you again sa Luke chapter 14. Luke chapter 14, verses 25 to 35. Magstayo po tayong muli para sa ating muling pagbasa ng salita ng Panginoon. Luke chapter 14, verses 25 to 35. Babasahin ko ngayon sa wikang Ingles, pakisunin niyo sa inyong mga Biblia o sa ating screen. Ito po ang sabi ng Panginoon. And there went great multitudes with him. And he turned and said unto them, If any man come to me, and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first and counted the cost, whether he had sufficient to finish it? Lest haply, after he had laid the foundation and is not able to finish it, all that behold it began to mock him, saying, This man began to build and was not able to finish.
Or what king going to make war against another king sitteth not down first and consulteth whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000? Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage and desireth conditions of peace. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. Salt is good, but if the salt have lost its savor, wherewithal shall it be seasoned? It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill, but men cast it out. He that hath ears to hear, let him hear. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, kailangan namin ng iyong katotohanan. Dahil ang katotohanan mo ang magpapalaya sa amin. Kailangan namin ng iyong katotohanan sapagkat ang katotohanan mo ang magpapabanal sa amin. At Lord, kailangan namin ng iyong katotohanan dahil sa katotohanan mo masusumpunghan ang daan ng tunay na kaligtasan. Gamitin mo ang iyong liwanag ngayon, O Diyos, upang ipakita ang daya ng kaaway. O Panginoon, nakikiusap kami, gamitin mo ang iyong salita ngayon upang ipakita ang tunay na kalagayan ng bawat isang naririto, lalo na ang mga wala pa kay Kristo Jesus. At Panginoon, gamitin mo ang katotohanan mo upang ayusin at hubugin ang bawat pamilya na naririto. O Panginoon, muli sa iyo kami umaasa at humihingi ng habag. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Mari pong magsiupo ang bawat isa. Kung meron hong isang mensahe na nais ko hong iuwi natin ngayong araw na ito, ay ito po yun. Following Christ or being a true Christian or a disciple is a serious, lifelong, and all-inclusive commitment and must be done with serious and godly consideration. Ang pagsunod kay Kristo o ang pagiging totoong Kristiyano o tunay na disipulo ni Jesus ay kailangan ng seryoso o kasama dito ang seryoso, buong buhay at sinasakop nito ang paglalaan ng lahat ng bagay kay Kristo at kailangan gawin ito ng may seryoso at makadiyos na konsiderasyon. Hindi ho pwede ang parang naisipan lang. Actually, sa nabasa ho natin, kung kayo ho ay sumabay sa pagbasa ng may pangunawa, sinasabi at nagbigay pa ng ilustrasyon ng ating Panginoong Yesus, maupo ka muna at pag-isipan mo. Maupo ka muna at tignan mo kung kaya mo. Maliwanag at paulit-ulit ang paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo sa sinumang napapagod, lumapit kayo sa akin. Lahat ay inaanyayahan niya sa sinuman na makasalanan upang magtamo ng kaligtasan, lumapit kayo kay Kristo. Pero merong terms and conditions. Sino man na susunod sa akin, na hindi ikakaila ang kanyang sarili at magpapasan ng kanyang krus araw-araw, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Maliwanag ang pag-anyaya, pero maliwanag din ang termino. Hindi ito tinago ni Kristo. Sa Biblia ho, liwanagin lang natin, ang pagiging Kristiyano at pagiging disipulo ay hindi magkaiba. Merong mga mangangaral at merong mga tagapagturo na sinusubukan nila na ito ay paghiwalayin. Na pwede kang maging Kristiyano pero hindi disipulo. Dahil ang ibig sabihin ng disipulo ay tagasunod.
Pwede kang maging Kristiyano pero hindi ka tagasunod ni Kristo. Pwede kang maging Kristiyano pero kahit hindi ka sumunod sa kalooban ni Jesus. Sa madaling salita, pwede mo matanggap ang ticket papasok sa langit pero hindi required na sumunod sa tagapagligtas. O mga kapatid, mga kaibigan, ito ay napakamapanganib. Sapagkat kagaya ng sinabi ko kanina, napakadami ang nagmamadali dahil pinapangako ang maraming magandang bagay pero hindi sinasaysay ang kabuuan ng mga hinihingi ni Kristo para sa bawat isa na sumusunod o susunod sa Kanya. And very ironic sapagkat often ginagawa nila ito for the cause of evangelism. Well, Brother Paul, pag nilagay mo to sa harapan ng mga unsaved, well, sino ang gugusto? Pero hindi mo natin nakaalala ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo mismong dun sa dakilang komisyon, the Great Commission, anong sabi ni Jesus? Go ye therefore and what? Teach all nations. And ang Greek word sa likod nun is to make disciples. Hindi ho tayo inutusan ni Jesus na maglagay lang ng ticket papasok sa langit sa kamay ng mga tao. Ang utos ni Jesus sa kanyang iglesia na kung saan dapat tayo ay maging tapat, ang mga tao ay gawing tagasunod ni Kristo. Hindi natin sinasabi na kailangan mo maging tagasunod para maligtas. Pero nililiwanag natin kung ikaw ay totoong ligtas, ikaw ay tagasunod. At kung hindi ka tagasunod ni Jesus, kaibigan, huwag mong lokohin ang iyong sarili. Ang si Jesus ang nagsabi, you are not His disciple. Dito ho mangyayari na napakalaki ang nagiging kakulangan sa maraming mga pangangaral. And again, sino pa ang mas magiging mainam na mag-lay down sa ating harapan kung ano mismo ang terms and conditions ng pagiging disipulo ni Kristo kung hindi ang ating Panginoon mismo. Muli, ang background nito, ang ating Panginoong Jesus ay malapit nang mamatay sa krus. Libo-libo ang mga taong sumusunod sa Kanya. And as we have read sa verse number sa Luke chapter 14, verse number 25, and there went great multitudes with him, and he turned and said unto them. Sang-ayon ho sa mga scholars, a very basic, a very conservative na bilang nung great multitudes is around 10,000. Maaaring ito ay 15,000, maaaring ito ay up to 20,000 na mga tao ang nakasunod at nakikinig sa ating Panginoong Hesukristo. At kung ito ay mangyayari sa panahon natin ngayon, hindi ba ito ang pinapangarap ng maraming mga evangelist? Na libo-libo ang willing makinig sa init ng araw. Libo-libo ang willing tumayo at makinig sa pangangaral ng salita ng Panginoon. At anong madalas na sinasabi? Sumunod ka sa panalangin ito at maliligtas ka. Pero si Jesus ay humarap sa mga taong nagnanasa at gumagawa ng pisikal na hakbang upang sumunod sa Kanya at sinabi niya ang mga kataga, sinuman, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Alala ko ang sabi ng isang mangangaral, kung si Jesus daw ay mag-aaral sa mga seminary sa panahon natin ngayon at magte-take up ng course na Soul Winning 101. Kung si Jesus daw ay a-attend ng mga soul winning clinics sa mga churches, higit sa malamang siya ay babagsak at hindi papasa. Kung si Jesus daw ay maiimbitahan para mangaral sa mga churches ngayon, maiimbitahan siya at hindi na muling uulitin pa. At baka mamaya habang nangangaral si Jesus, siya'y hataking pababa, Lord, Jesus, masyadong offending.
masyadong demanding. Ang gusto namin ay yung masaya. Ang gusto namin ay yung nakakatawa. Ang gusto namin ay yung kami ang sentro at hindi ikaw. Dahil ang gusto namin ay ang Diyos na para sa amin, hindi kami na para sa Diyos. At nais ko hong ibuklod sa 3 terms ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Una, the term for supreme love and devotion to Christ. The term for supreme love and devotion to Christ. Pangalawa, the term of total denial of self for Christ. The term of total denial of self for Christ. Pangatlo, the term of surrendering all to the Lordship of Christ. The term of surrendering all to the Lordship of Christ. Una, tingnan ho natin the term of supreme love and devotion to Christ. Sa Luke chapter 14 verse 26, ano ang sinabi ni Jesus sa mga taong sumusunod sa Kanya? Ang sabi niya ay ito, If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Ang sabi, if any man, it is equivalent to whosoever. Ibig ko sabihin, hindi ito para sa mga higher tier ng mga disciples, hindi ito para sa mga mas committed sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. This is a term and condition and non-negotiable demand para sa lahat. Ikaw man ay bata, ikaw man ay matanda, ikaw man ay hindi nakapag-aral o patong-patong ang degree mo at letra sa pagkatapos ng iyong pangalan. Kung ikaw man ay mayaman o mahirap, the demand is the same. If any man come to me. Itong pamilyar na expression na ito, ang paglapit sa ating Panginoong Jesucristo, as we have quoted kanina, ang Matthew chapter 11, verse number 28, Come unto me, all that you labor and heavy laden, and I will give you rest. And that is an invitation to salvation. Pero mismo ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, if any man come to me, merong terms and conditions. Lahat ay pwedeng lumapit, pero merong terms and conditions. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 6, verse 35, anong ibig sabihin ng paglapit sa Kanya? Jesus said to them, I am the bread of life. Whosoever come to me shall not hunger. Whosoever believes in me shall never thirst. And these are all language about salvation. Hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw. Ikaw ay pupunuin ng Panginoon. Hindi yan physically, kung hindi ito ipapatungkol sa spiritual mong pangangailangan, sa iyong kaligtasan. Magkakaroon ka ng kapunuan. Pero gusto ko makita ho natin dyan yung dalawang term. Ang sabi, I am the bread of life. Whosoever what? Comes to me shall not hunger. And then sa parallel na sinabi ni Jesus ay ito, and whosoever what? Believes in me shall never thirst. So here is the truth. Coming to Christ is equivalent to believing Christ. Ang paglapit kay Kristo ay kahalintulad o kagaya ng pagsampalataya kay Kristo. At dahil sa sinabi ng Diyos na ito, sa sinabi ni Kristo na ito, kung i-apply natin ito sa Luke chapter 14 verse 26, if any man believes in me, savingly believes in me, kung meron talagang gustong sumampalataya sa akin, kung meron talagang gustong tumanggap sa akin bilang tagapagligtas, and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be
my disciple. Sa Matthew chapter 10, verse 37, o bago natin puntahan ho yun, Brother Paul, parang mali yata ang okasyon mo ngayon, di ba? Family Sunday ngayon. Bakit parang hate sa family ang ating pinag-aaralan? Walang tanong ay, inuutusan nga ba tayo ni Jesus na kahumuhian ng ating nanay at tatay at asawa? Inuutusan ba tayo ni Jesus na kahumuhian ng ating mga anak at mga kapatid na lalaki at kapatid na babae? Inuutusan ba tayo ni Jesus na kahumuhian ng ating sariling mga buhay? Well, para matulungan ho tayo mas maunawaan ito, sa Matthew chapter 10, verse 37, ang sabi ni Jesus ay ito, He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. He that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Kung mas mahal mo. So actually, hindi tayo inuutusan ni Jesus na actively kamuhian. Ang pinakapunto rito ay siya ang pinaka-minamahal. Halimbawa natin sa bata. Halimbawa, narito ang bata at nagsasabi, Daddy, laro tayo. Daddy, laro tayo. At sasabihin ng tatay niya, anak, papasok si Daddy sa opisina. Pasensya na anak, hindi kita malalaro ngayong araw na ito. Daddy, hindi mo ba ako love? Well, alam nating lahat, hindi dahil mas mahal nung daddy yung trabaho. Kung siya ang papipiliin at kung may sweldo, dun lang siya sa bahay. Pero hindi dahil hindi niya mahal ang kanyang anak, actually because ng pagmamahal sa kanyang anak, kaya siya pumapasok sa trabaho. So ang punto ho dito ay hindi actively kamumuhian at aawayin. At sana wag hong uuwi dito mamaya. Brother Paul, umaten kayo dito pag uwi nyo sa bahay, nagkagulo kayo, tinanong kayo ng kapitbahay, ano nangyari sa pamilya nyo? Umaten kami ng Family Sunday. At ang utos ni Jesus ay kamuhian. Well, the point is this, dapat mas mahal mo si Jesus. At kapag tinignan sa sobrang pagmamahal mo kay Jesus, yung pagmamahal mo sa sarili mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, sa anak mo, ay parang pagkamuhi. Bakit? Dahil pinakauna si Jesus. Para mabigyan ko kayo ng larawan. Hindi ko maalala yung pangalan, pero nabasa ko minsan sa Fox's Book of Martyrs. Ang isang Kristiyano. Siya ay isang maimpluwensyang tao. Siya ay merong katungkulan doon sa kanilang lugar. Pero siya ay naging Kristiyano, pero bawal ang maging Kristiyano. Ano nangyari? Siya ay inaresto at siya ay hinatulan na mabitay dahil sa pananampalataya niya kay Kristo. Ano nangyari? Pumunta ang kanyang asawa sa kulungan. Mahal, pakiusap, pakiusap. Gusto ka naming makasama. Please! Ikaila mo si Kristo para makasama ka namin. Umuwi ang kanyang asawa, sumunod na araw, yun naman kanyang anak. I-modernize natin. Papa, kailangan ka pa namin ng aming mga kapatid. Paano na lang ang kabuhayan? Paano na lang ang pamilya? Paano na lang ang lahat? Kailangan ka pa namin, maliliit pa ang aking mga kapatid. Papa, please! Simple lang naman, ikaila mo si Jesus. Pero he loved Jesus more than his wife. More than his kids. Yea, more than his own life. At napugutan siya ng ulo para kay Kristo. O mga kapatid, mga kaibigan,
ang Kristyanismo sa Biblia ay hindi relihiyon lang na sasamahan mo. Ang totoong Kristyanismo sa Biblia, hinihingi ni Jesus ang buong ikaw. Siya ang pinakauna. Siya ang supremo. Kung hindi ganoon ang ating pananaw, meron tayong maling pananaw sa pagsampalataya kay Kristo. Baka akala natin ang pagsampalataya kay Kristo ay merely an intellectual assent. Oh yes, sige, si Jesus ang tagapagligtas. Oh, naniniwala ako dyan. Oh, sige. Pero you love your life, you love the world, you love other things more than Christ. At si Jesus ang nagsabi, hindi ang pastor na ito nagsasabi, si Jesus ang nagsabi, you are not His disciple. So the first demand ay ang supremong pagmamahal at debosyon kay Kristo. Muli, hindi ibig sabihin na wawasakin mo ang iyong pamilya actively. Pero ang ibig sabihin, kung kinakailangang iwanan mo ang iyong sariling pangarap, iwanan mo ang iyong sariling mga mahal sa buhay, alang-alang kay Kristo. Mga kapatid, baka hindi natin nauunawaan dahil tayo nabubuhay sa isang bansa na malaya ang pananampalataya. May mga lugar na delikado ang buhay mo, maghawak ka lang ng Bible. Halimbawa, ikaw ay lumaki sa isang lugar na bawal ang Kristyanismo. At nabalitaan mo 2 weeks ago na merong pamilya, merong tao sa kabilang barangay na pinugutan ng ulo dahil naging Kristiyano. Tapos kamakalawa, nabalitaan mo na yung isang kabarkada mo, mismo yung pamilya niya, pinasunog siya kasi ayaw niyang ikaila si Kristo. At ngayon naririto ka, naunawaan mo ang Ebanghelyo, na ang tanging daan patungo sa Ama ay si Kristo. Pero mangangahulugan na ibababa mo ang lahat ng bagay at mamahalin mo pinakadakila sa lahat, si Kristo. Mga kapatid, hindi ito yung pagmamahal kay Kristo, hindi pagsusuot lang ng t-shirt na I love Jesus. Hindi yung pagkakaroon lang ng wristband na WWJD. What would Jesus do? Madali yun. Madali yun. Pero ang terms and conditions ni Kristo ay ito. Dapat mas mahal mo ko kaysa sa sarili mo, kaysa sa asawa mo, kaysa sa anak mo, at kaysa sa lahat ng bagay sa mundong ito. For the sake of time, kailangan nating bilisan. Well, maaaring sinasabi ng mga rito, Brother Paul, Family Sunday ngayon. Yes, that's true. Pero nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, hindi ba ito ang pinakamagandang pwede mangyari sa isang pamilya? Isipin mo na lang, Mrs., isipin mo lang, kung ang mister mo ay kung ang mister mo ay mamahalin ng dakila si Kristo. Anong utos ni Jesus sa iyong mister? Husband, love your wife. At kung talagang mahal niya si Jesus, susundin niya si Jesus na pakamahalin ka. Oh, mga misis, baka mamaya ang panalangin niyo una sa lahat ay hindi dapat, Lord, sana mahalin ako ng mister ko. Kung hindi, Lord, sana mahalin ka ng mister ko. At mga mister, hindi ba itong pinakamagandang pwede mangyari sa iyo, misis? Dahil kung kanyang mamahalin si Jesus, ang utos ni Jesus sa kanya, wives, submit to your husbands. See that you reverence your husband. Mag-submit ka, igalang mo ang iyong asawang lalaki.
O sa mga magulang, hindi ba itong pwedeng mangyari, pinakamagandang mangyari sa inyong mga anak? Na mas mahal ng inyong anak si Jesus kaysa pag-aaral? Na mas mahal ng inyong anak si Jesus kaysa Mobile Legend? Na mas mahal nila si Jesus kaysa barkada? At sa YouTube account nila? At sa pera? Dahil ang Jesus na minamahal nila ay nag-utos sa kanila, children, obey your parents. Honor your father and mother. Ang mga anak, hindi ba itong pinakamagandang mangyari sa iyong magulang? Dahil ang utos ng Panginoon sa mga magulang, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Makita nyo mga kapatid, mga kaibigan, ang pagmamahal kay Jesus ay hindi kontra sa pamilya. Ang pagmamahal kay Jesus ay actually pinakasusi sa biblikal na maayos at nakakaluwalhati sa Diyos na pamilya. Gusto mo na nakakaluwalhati sa Diyos na pamilya? Mahalin mo si Jesus. Mahalin mo si Jesus. Number 2, sa terms and conditions to be a disciple is a total denial of self. Total denial of self. Basahin natin muli sa verse number 26. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, and yea, anong kasunod? And his own life also, he cannot be my disciple. Verse 27. Whosoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Kung hindi mo kinamumuhian ang iyong sariling buhay, that means kung hindi mo mas mahal si Jesus kaysa iyong sarili, at kung hindi mo tinapasan ang iyong krus at sumusunod sa Kanya, hindi ka pwedeng maging alipin o tagasunod ni Kristo. Sa Luke chapter 9 verse 23, sinaysay ni Jesus ang halos parehong bagay. Sa Luke chapter 9 verse 23, and he said to them all, again, all, if any man will come after me, let him deny himself. Take up his cross daily and follow me. Muli, hindi take up your cross every Sunday. Nung prayer meeting, nung Friday, meron tayong kapatid na nagsabi, meron mga Sunday Christians. Kung pasan-pasan mo lang ang krus every Sunday, you're not following Christ. Take up his cross daily. And follow me. At the implication nun, follow me daily. Hindi paglinggo lamang. Ibig sabihin, kahit wala ka sa loob ng church, you follow Christ. Kahit nasa eskwelahan ka, trabaho ka, o bahay ka, you love Christ. Well, naturally, tayo ho ay creatures of comfort. Ayaw natin ng mga hindi komportabling sitwasyon, lalo na uminit ang panahon. Pinapawis na tayo ulit. Ayaw natin nun. Ayaw natin ng mga mahihirap at masakit na sitwasyon. Pero narito ang ating Panginoong Kristo, direktang dinidemand sa atin at sinasabi sa atin na i-deny natin ang ating mga sarili at ating pasanin ang krus. At kung alam niyo ho, kung meron kayo idea sa krus, hindi yun komportabling bagay. Totoo ang sinabi at obserbasyon ng isang mangangaral, katuwa-tuwa sa ngayon, pag tinignan nyo sa konteksto ng kasaysayan, medyo nakakatawa yung mga nagsusuot ng krus. Subukan niyo magsuot ng hiringgilya o kaya ng silya na nakadesenyong silya elektrika. Meron ba? Bakit? Mas malala pa ang krus kaysa silya elektrika. Mas malala pa ang krus kaysa mas malala pa nga ang krus kaysa pugot ulo. Alam niyo ba ang krus ay nakadesenyo para sa maximum pain for the longest time? At ang hinahatulang mamatay sa krus, at least 2, 3, 4 na araw bago mamatay.
Kaya naalala niyo ho, si Jesus tinusok sa tagiliran. Bakit? Dahil kinabukasan na Sabat, kailangan nilang madaliin. Pero hindi dahil doon namatay si Jesus, He gave up the ghost. Nevertheless, ang punto ay ito, hindi maganda at hindi madali, hindi komportabling bagay ang dinedemand ng ating Panginoong Jesucristo rito. At hindi ito mga sirkumstansya na hindi natin maiwasan, ito ay mga bagay na madaling mawala kung tatalikuran mo si Jesus. Kung tayo ay dadanas, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 15, buksan lang po natin. John chapter 15, verse number 19. John 15:19, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa ito, if ye were of the world will love his own. But because ye are not of the world, but I have what? Chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Hindi pwede na mag-two-timer. Kung ikaw ay kay Kristo, kamumuhian ka ng mundo. Pagdating sa verse 20, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Pero ano nangyari? Pinako siya sa krus. Anong aasahan niyo na gagawin ng sanlibutan sa mga tagasunod ni Kristo? I-entertain, tutulungan, or aapakan, yuyurakan, at kung kinakailangan, ipapako din. Kagaya ng ginawa nila sa ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung hindi mo papasanin ng iyong krus, that means, i-deny mo ang iyong sarili. At ipapasakop mo ang iyong sarili sa ating Panginoong Jesucristo is the total denial of self for Christ. You cannot be His disciple. Madaling magbihis. Army of the one, follower of the one, follower of Christ. Madaling magsabi, I'm a Christian. Pero liban napasan mo ang iyong krus araw-araw. At muli, maaari meron nag-iisip, Brother Paul, di ba sabi sa Bible, manampalataya ka lang kay Kristo? Yes. Ang sabi ni Pablo at ni Silas doon sa Philippian jailer, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. That's true. Hindi natin minawalang bahala yun. Hindi natin kinokontra yun. Pero what I mean is, what does it mean to really believe? Ano ba ang ating pagkaunawa sa tunay na pananampalataya? At hindi tayo malayang lumikha ng ating sariling larawan dahil pininta ni Jesus ano ang itsura ng totoong sumasampalataya, ng totoong sumusunod sa Kanya. Anong itsura noon? Pasan-pasan ng krus at sumusunod sa Kanya araw-araw. So number 1, supreme love and devotion to Christ. Number 2, a total denial of self for Christ. And number 3, dito tayo matatapos, surrendering all to the Lordship of Christ. Kailangan nating tumalon sa verse number 33. Anong sabi ng Luke chapter 14, verse 33? So likewise, pagkatapos sabihin ni Jesus yung mga halimbawa niya, yung tao na nagsimulang magtayo ng tore pero hindi niya kayang tapusin, ibig sabihin, count the cost. Baka dumating ang time na ikaila ka ng iyong mga magulang. Baka dumating ang time na ikaw ay ipasunog ng iyong sariling pamilya. Baka dumating ang time na iwanan ka ng iyong barkada. Naalala niyo ho yung parable of the sower? Yung nataniman sa batuhan. Anong description ni Jesus? And anon with joy, dagli-daglian, tinanggap nila, yes, I accept Jesus. Woo! Praise the Lord! Pero nung sumikat na ang araw, nung dumating na yung init, because of the word, by and by, they are offended. Wala na, bye-bye na. Sila yung mga tao na hindi mo na nagbilang. Again, verse 33. So likewise, whosoever he be,
of you that forsaketh not what? All that he hath. He cannot be my disciples. Kung inyong mapapansin mga kapatid, ang demand ni Jesus sa tatlong ito is the three most important things para sa maraming mga tao. Ano yun? Relationships, self, and material things. Sa una, hate your father, mother, wife, children, relationships. Dapat mong salaga si Jesus sa relationships mo. Pangalawa, your own life. Dapat mong salaga si Jesus kaysa sa sarili mong buhay. Pangatlo, all that you have. Dapat mas mahalaga si Jesus sa lahat ng meron ka. Ang sabi ng salita ng Panginoon, dinidemand ni Kristo dito na siya ang mas mahalaga kaysa sa lahat. Hindi sinasabi dito, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian, pero sinasabi dito, kung kailangan mawala ang lahat ng ari-arian. Nawawag dumating ang isang araw sa Pilipinas na magkaroon tayo ng presidente. Mula ngayon, bawal na ang Kristyanismo. Lahat ng magiging Kristiyano, kukumpiskahin ang lahat ng inyong ari-arian. Maaaring magkaalaman. Sinong mas nagmamahal kay Jesus kaysa sa mga bagay-bagay sa mundong ito? Anong sabi ng ating Panginoong Kristo? Whosoever he be that of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. You forsake, you set apart, you separate, you bid farewell. Lahat ng bagay ay kay Kristo. Therefore, kung dadagdagan niya, salamat sa Diyos. Kung aalisin niya, salamat pa rin sa Panginoon. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon sa Romans 12 verse 10? Romans 12 verse 10, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present what? Your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Kailangan ialay natin ang ating mga sarili buong buo sa Panginoon, sapagkat ito ang marapat nating pagsamba at paglilingkod at buhay para kay Kristo. Now, ano naging resulta nito? Sa John chapter 6, may mga sinabi si Jesus na hindi lapat sa tainga ng mga tao. Ano naging resulta sa John chapter 6, verse 66? Again, hindi inspired ang chapter and verse, kaya huwag kayong kabahan sa John 6:66. Dagdag lang ng tao ang chapter and verse, hindi yan inspired. Nevertheless, yung sinasabi ng verse ay inspired. Ang sabi niya, from that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Bye-bye. Ganyan pala, Brother Paul. Masyadong mahal. Ayoko ng Jesus na may hinihingi sa akin. Gusto ko yung Jesus na may makukuha ako sa Kanya. Ayoko ng Jesus na hinihingi lahat. Siguro 20% willing akong ibigay. Hindi sweldo ang pinag-uusapan natin. Siguro, baka pwede pa, 50%. Pero Lord, hinihingi mo lahat? Yes, bakit? Hindi niya ba binigay lahat? Hindi niya ba binigay ang kanyang bugtong na anak? Hindi ba siya namatay para sa atin? Oh, mga kapatid, ito ang totoo. At itong pangangaral na ito ay hindi madali sa akin dahil ramdam ko ang pagiging tao. Nakatingin tayo sa mga bagay na ito. Kaya bagay dito sa mundong ito. Kaya gayon na lamang ang paalala sa atin ng salita ng Diyos, tumingin tayo sa mga bagay sa itaas. At dito tayo matatapos ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa John chapter 10, verse 27. Let's end here. John 10:27. My sheep hear my voice, and I know them. At anong sabi? And they follow me. And they follow Him according to the terms and conditions ni Kristo. Pero nung binibigay ni Jesus sa kanyang mga tupa,
And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of mine hand. Muli, hindi ito posible sa tao. No. Kinakailangan ng gawa ng Diyos. Bakit? Dahil ang taong makasalanan, una ang sarili. Ang taong makasalanan, una ang ibang tao. Ang taong makasalanan, una ang mga bagay-bagay sa mundo kaysa sa Panginoon. Kaya kinakailangan munang kumilos ang Diyos sa tao. Nabuksan ng Diyos ang puso ng tao. Nasabi nga sa Ezekiel 36, yung pusong bato, papalitan ng Diyos ng pusong laman. Kailangan muna ang banal na Espiritu ay kumilos sa isang tao at baguhin siya ng Panginoon upang siya at makita niya talaga kung sino si Kristo. Lastly, sabi ko dito tayo matatapos. Lastly, merong parable na sinabi si Jesus na ang kaharian ng Diyos ay parang isang tao na nakatisod ng kayamanan sa lupa. Alala niyo yun? Doon sa field, yung treasure sa field, natisod niya, uy, may kayamanan dito. Anong ginawa niya? Umuwi siya at masaya na bininta lahat. Kasi naunawaan niya kung gaano kabigat at kung gaano kahalaga yung kayamanan. Nakita niya talaga kung ano ang ibig sabihin. Kaya liban na ang Diyos ay magbigay liwanag at buksan ng mga mata na makakita, hindi talaga uobra. Para sa iyo masyadong mahal. Hindi ko kaya na ibigay, hindi pwede, hindi ko kaya ang terms and conditions ni Jesus. Well, kung hindi, ang naghihintay sa iyo ay walang hanggang impyerno. Mamimili ka ngayon. Susunod ka kay Kristo at nangako siya ng buhay na walang hanggan o tatanggihan mo si Kristo. Sorry to say, walang hanggang kaparusahan. Muli, sa bawat pamilya, ito ang pinakamaganda. Kung ang bawat miyembro ng pamilya ay nagmamahal ng dakila kay Kristo. Oh, Mrs., kung in love na in love ang mister mo kay Jesus, hindi ka kakabahan na ma-in love yan sa ibang babae. Kung in love si Mrs. kay Jesus, hindi ka kakabahan na ma-in love yan sa ibang lalaki. Kung mahal ng anak mo si Jesus, hindi ka kakabahan yan na sumama sa mga barkada. Yun ay kung mahal nila. I'm not saying na hindi sila magkakasala. Pero anong advantage at anong ganda kung ang bawat miyembro ng pamilya ay tunay na disipulo ni Kristo. Nawa, ito ang ating maging nasa at panalangin sa bawat pamilya at bawat bahagi ng ating pamilya. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat sa iyong salita, salamat sa iyong katotohanan. Patawarin mo po ang kakulangan ng iyong mga ngaral. At kahabagan mo po, O Diyos, ang bawat isang naririto. At sa amin, Panginoon, ang mga mananampalataya na nawa, Panginoon, muling masariwa ang hamon sa amin at suriin namin ang aming mga buhay. Baka kami ay nalilibang na sa mundong ito. Baka masyado kami nalilibang sa mga relasyon namin sa mundong ito. Baka masyado nalilibang kami sa aming sariling buhay sa mundong ito. Patawad po, Panginoon. At muli kami nakikiusap, O Diyos, sapagkat ang iyong terms and conditions ay imposible sa tao. At muli kami ay humihingi ng iyong habag at biyaya. Ikaw po ang magligtas. Ikaw po ang magbukas ng mga mata na makita nila na higit at higit pa ang iyong halaga kaysa lahat ng kayamanan at kasiyahan ng mundong ito.
at maging willing na mawala ang lahat alang-alang kay Kristo. O Panginoon, Ikaw po ang magligtas. At salamat, O Diyos, na sa aming mga pagkukulang naroon pa rin ang katotohanan ng aming Panginoong Hesus ay namatay para bayaran ang aming mga kasalanan. At sa Kanya lamang masusumpungan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At sinumang sa Kanya ay lalapit, ay hindi niya itataboy. Sino man na tunay na susunod kay Kristo, sino mang tunay sa sasampalataya kay Kristo, ay hindi mapapahamak kundi mayroong buhay na walang hanggan. O nawa ang bawat pamilya, ang bawat ama ng tahanan, ang bawat ina ng tahanan, ang bawat mga magulang, ang bawat mga anak, nawa o Diyos ay masumpungan mo na nagmamahal sa iyo. O tulungan mo po kami, lalo na o Diyos, ang mga pamilyang naririto na mayroong pang bahagi ng kanilang pamilya na wala pa sa pananampalataya, na may mga anak na hindi paligtas, na may mga magulang na hindi paligtas. Panginoon, maawa ka po at magligtas ka. Panginoon, sa iyo lamang kami umaasa sapagkat ikaw lamang ang makakagawa ng lahat ng ito. Kahabagan mo kami at tulungan mo kami. Ingatan mo po ang aming mga pamilya at nawa patuloy silang mailapit sa iyo. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po sa yung lahat at awitin po natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway, a blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earth's little while, my dearest treasure, the light of His smile, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Amen. O mga kapatid,
Bago ho tayo dumako sa atin hong pagwawakas, dahil ngayon ay Family Sunday, muli ko hong inaanyayahan na tayo ay yumuko at manalangin at ipag-pray ho natin ang mga pamilya na narito ngayon. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Ikaw na Diyos na lumalang ng lahat ng bagay at Ikaw rin, O Panginoon, ang lumikha ng pamilya. Ikaw ang nagdala sa babae, sa unang lalaki, at Ikaw rin ang nagkaloob ng kanilang mga supling. At gayon din, Panginoon, niloob mo hanggang sa panahon namin ngayon, na Ikaw, O Diyos, ang nagbibigay sa pag-aasawa at gayon din nagpapala ng mga supling sa mga pamilya. Aming pinupuri at pinapapurihan Ka, O Diyos, sa mga kabutihan mong ito. At kinikilala na Ikaw nga ang Diyos na nagdisenyo. O tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa disenyo na iyong ginawa para sa pamilya. Kaya ngayon, Panginoon, naming dinadalangin ang bawat ama ng tahanan, ang bawat asawang lalaki na binigyan mo ng katungkulan na pangunahan ng kanilang buong pamilya. Binigyan mo ng katungkulan na mag-provide at gayon din, Panginoon, magprotekta sa pamilya. Panginoon, tulungan mo kami na pakamahalin Ka. Tulungan mo kami, O Diyos, na tumingin sa mga bagay sa itaas. Tulungan mo kami, Panginoon, na wag mahikayat at wag mahigop ng kaisipan ng mundong ito. At tulungan mo kami, O Diyos, na pangunahan ang aming buong pamilya palapit sa iyo. O Panginoon, alam namin na hando ng maraming pagkukulang. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming pagkukulang sa pagmamahal sa mga asawang binigay mo sa amin. Alam mo po ang bawat detalye, walang natatago sa iyo, O Diyos. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkakasala ko sa aking asawa. At tulungan mo ko, O Diyos, na kagaya ng inutos mo sa iyong salita, sa pagsasakripisyong paraan ay pakamahalin, ingatan at protektahan ang babaeng binigay mo bilang asawa. Salamat, O Diyos, sa asawang binigay mo sa akin. At gayon din, Panginoon, dinadalangin po namin ang bawat ina ng tahanan na binigyan mo ng katungkulan na maging mabuting katuwang ng mga asawang lalaki at inutusan mo na magpasakop at igalang kanilang mga mister. O tulungan mo po, O Diyos, na huwag mahubog ng sanlibutang ito. Tulungan mo po, Panginoon, na hindi ang larawan ng mga kapitbahay, hindi ang mga kumare ang maging huwaran. Kundi, O Diyos, tunay na naisin na sumunod sa disenyo ng iyong salita. O tulungan mo po sa bawat mga kabisihan na taglay-taglay sa gawaing bahay. At yung iba, O Diyos, naroon ang paghahanap buhay o pagtatrabaho. O Panginoon, tulungan mo po na hindi makaligtaan ng mga gawain na iyong iniatang sa kanila. That they have that awesome responsibility to be the keepers of the home. O Panginoon, tulungan mo po, ingatan mo po. Ay gayon din, Panginoon, naming dinadalangin sa iyo ang bawat mga bata. Una, O Diyos, sa mga kabataan na nakakakilala na kay Kristo. Tulungan mo po sila, O Diyos, na patuloy na magpasakop sa kanilang mga magulang. Na tunay nga na sumunod at igalang, na bigyang parangal ang kanilang mga magulang sa kanilang mga gawain. Na huwag kalimutan, Panginoon, na hindi ang kultura ang siyang magdidikta ng kanilang buhay, kundi bilang mga tunay na mananampalataya, bilang tagasunod ni Kristo, ang kanilang buhay ay dapat mahubog ng iyong salita. O Diyos, grabe ang tukso, grabe ang hikayat ng sanlibutan, mahabag ka po sa aming mga kabataan. At gayon din, Panginoon, sa aming mga pamilya na mayroon pang mga anak na wala pa sa pananampalataya. Panginoon, maawa ka po. Maawa ka po. Tulungan mo kami, O Diyos, na sila'y ilapit sa iyo. Andawa, hindi lamang ang aming mga bibig, kundi ang aming mga buhay ay maging palamuti ng Ebanghelyo ni Kristo upang sa mata ng mga bata
ay maging napakaganda. Napakaganda ng Ebanghelyo, napakaganda ng pagsunod kay Kristo, napakaganda ng pamumuhay para sa Panginoon. O, nawa makita ito ng aming mga anak sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, kung sakaling ang pagsunod kay Kristo ay nailagay na namin sa ibaba. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nakumbinsin na kami ng sanlibutan na mas mahalaga ang material at pinansyal at ibang mga bagay kaysa kay Kristo. Kahabagan mo kami. At Lord, muli, iba't ibang mga problema, meron pa mga pamilya rito na may karamdaman ng bahagi ng pamilya. May iba't ibang kabigatan. May problema sa asawa. May mga problema sa mga anak. Lord, may mga magulang na naririto na umiiyak sa gabi, alang-alang sa kanilang mga anak. O Panginoon, mahabag ka. At nawa, O Diyos, tulungan mo po. Sa iyong salita, bigyan mo ng gabay at liwanag. Bigyan mo ng lakas, Panginoon, at direksyon. At nawa kami bilang mga mananampalataya ay patuloy na magtulungan at magpanalanginan sa isa't isa. At nawa ang iglesyang ito ay patuloy mong gamitin upang ang bawat pamilya na naririto ay patuloy na tumibay at maging kalwalhati sa iyo. Muli, Panginoon, patawad po sa aming mga pagkakasala. At igawad mo ang iyong pagpapala, ang iyong habag sa bawat pamilya na narito ngayon. Salamat, O Diyos, na pwede kaming lumapit sa iyo. Salamat, Panginoon, na ikaw ay Diyos na tumutugon sa mga panalangin. Salamat, Panginoon, sa aming Panginoong Hesukristo na namamagitan para sa amin. Mahabag ka po sa aming mga pamilya. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga nakasama, sa ating live stream. At muli po, Happy Lord's Day and Happy Family Sunday. At sa ating pag-iwa-hiwalay nawa, mga kapatid, ang pagpapala ng Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, at maging ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Samantayo nilagay at tinawag ng Panginoon, ay patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin para sa kanyang kapurihan. Dito ho nagtatapos ang ating gawain ng pagsamba ngayong umaga at inaanyayahan ng bawat isa na magsiupo. At ang gagawin ho ay magpipicture taking ho tayo.